Secretary Hans Leo Cagdag, DICT Secretary Henry Aguda, Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DOLE Secretary Bienvenido Lagasma, TESTA Director General Jose Francisco Kiko Okay. Naghain na po ng resignation itong si nangingitim. Nabanggit ang pangalan eh. Marami pang iba. At siyempre, yung KNPDA, yung PhilHealth issue, PhilHealth Fund. Oo, di ba? Naku. Sino ba yun? National Treasury pa. Yung secretary dyan. Yun. Dapat makita natin na nakapag-resign na. Benitez. 3 taon nang nakaupo si BBM bilang Pangulo. Pero kinakalibrate pa rin niya ang kanyang pamahalaan at gobyerno. So papaano mangyayari ang PBBM extend 20 years kung ganito naman ang nangyayari? Ayon kay Noel Landero Sarifa, so asaan na yung BBM extend 20 years? If this administration is working well, then why is there a change of cabinet? Ibig sabihin, in 3 years, palpak. Hindi ba halata? Palpak naman talaga, sabi ni Aring Rodora. At ito pa mga kasama. Ang nakakatawa dito, malulungkot yung mga bulagir. Hindi nila alam kung paano na i-content ito. Anong sasabihin nila sa amo nila? Palpak? Palpak din? Nakapanood ako ng isa. Wala mai-content. Ang ginagawa na lang, kahit papaano, may pahapyaw sila. Saan? Doon sa mga kandidatong natalo. Kung hindi raw nagsalita yung kandidato ng mga ganun-ganung bagay, hindi masisira ang kanilang boss. Saklap no, kahit anong gawin yung pabida-bida ngayon, mga bulager, ang boss nyo na ho ang totoong nagsalita dito. Paano? Palpak nga talaga. Paano nyo mapagtatanggol ito? Nagsayak ng oras, panahon ng maglinis. Kasi nga, wala nang mangyayari sa kanila after 2028 kung di sila umayos. I can imagine the world headlines and how world leaders, global investors, and legal luminaries are taking this. After crushing defeat in midterm polls, Philippine President Bongbong Marcos scrambles to save face. All cabinet secretaries required to resign. Humiliated by poor showing in polls, Marcos shifts blames to cabinet, demands resignation. Mass resignation in Philippine cabinet amid weak economy. Ito lang yung mga ganyang bagay, alam na natin yan. Ano ba ang kinaganda mula nung nanungkulan, umupo, hanggang ngayon? Kita nyo, puro batikos. Ibig sabihin, walang magandang nagawa. O continue mo na lang. Yung yapak ni Tatay Digong, di sana okay sa alright. Di ba? Ano sa palagay? Ano sa palagay nyo? Nag-resign na pala. Ano kaya ang kanyang kanyang mga komento? Hanapin natin yung mga bagay-bagay. Ano kaya sasabihin nitong mga nag-resign na ito? Wait lang boss, masyado ka na nagmamadali eh. Sunod-sunod na silang pinaganda lang ba yung termino o talagang sinibak sila lahat? Courtesy call, magandang term no? Courtesy call, pero sibakan ang nangyari. Courtesy resignation. Naghain ang courtesy resignation at naglabas ng pahayag ang ilang miyembro ng gabinete. Yan. Ng panawagang pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Malacanang si Christian Yosores. Christian! Jeff, agad tumugon ang ilang miyembro ng gabinete sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Gusto niya na magbitiw sa pwesto at kain ng courtesy resignation. Sa huling pagtabaya, mahigit 20 mula sa mahigit 30 miyembro ng gabinete ang nagkumpirma sa Malacanang Press Corps at naglabas 20! Sabay-sabay sinibak. Hindi! Courtesy resignation pala. Pagandahin na natin. Pagandahin na natin yung termino. Oo. Yun, mga kasama. Siguro na pag-isip-isip ni boss, amo manager, na parang mali nga talaga. Totoo ang taong bayan. Saan ba ako magsisilbi? Dito sa gabinete?
O sa taong bayan? Napag-isipan niya, taong bayan ang susundin natin. Boss, kung ganyan ng ganyan, okay yan. Goods ka sa all goods. Maganda yan. Pero ang hiling lang sana namin, total naman na pinagbitiw mo na yung mga kabinete, sabihan mo na rin na ipabalik si Tatay Digong. At yung, meron pa sibakin mo na rin yung isa, si Hire. Sibakin mo na rin, please. Please lang. Alam naman namin, wait, there's more pa nga ng kanilang mga pahayag at panayam na naghain o maghahain na ng courtesy resignation. Kabilang narito, sina Transportation Secretary Vince Dizon, PSWD Secretary Rex Gachalian, DILG Secretary John Vic Remulla, MMDA Chairman Romando Artes, Tourism Secretary Cristina Frasco, Budget Secretary Amena Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, Solicitor General Menado Guevara, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, CICD Secretary Henry Aguda, Justice Secretary Jesus Cristina Remulla, Communications at Interim Secretary J. Luis, Agriculture Secretary Francisco Tulorel Jr., Labor Secretary Benvenido Laguesma, ESDA Director General Jose Benitez, Executive Secretary Lucas Bersamin, DepDep Secretary Arsenio Barisacan, Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Po, DAR Secretary Conrado Estrada III, Energy Secretary Rafael Otilla, Education Secretary Sally Angara, CNR Secretary Tony Zulo Loizaga at ang pinakahuli sa ngayon ay si Defense Secretary Gilberto Chodoro. Ayun! Oo. Yung nagsama-sama, si Bak. Ayun nabanggit. Yung 5, andun din si Bak. Ayan. Pero may kulang pa. 3. Nasa hanay ng mga lesbian. Andun sila. Si Hire, si Bell, si yung babaita. Kulang pa sila. Yun ang gusto namin. Saka, boss, amo manager, pwede ba mag-request? Lalo-lalo na si Rowera dito. Nagre-request, sabi niya, boss, amo manager, baka pwedeng mag-request na maganda-ganda. Ano yun? Pati si Sanpit, si Pinsan, sibakin mo na rin. At meron pa, may request pa si Aling Herminia. Ano na kaya yung Aling Herminia, ano yan? Request niya na sana kung magkakaroon ng bagong gabinete, kumuha ka doon sa totoo. Yung makatao, yung makabayan. At higit sa lahat, hindi yung bumabatikos sa mga Duterte. Maging fair na lang. Alam nyo bakit? Ito lang Balik mo na lang yung utang na loob. Kasi alam nyo mga kasama, kung sino ang sumira dito kay Boss Amo Manager, yang nakapalibot sa kanya. May mga nangangarap, ambisyones na talagang umupo. Kaya pinagtulong-tulungan ng Duterte. Ngayon, napag-isip-isip niya, tama si ate. Si ate ko, ando na nanalo si ate. Ngayon, eto siste, eto lang opinion lang naman natin. Kung ikaw, Boss Amo Manager, ay makikipagkasundo na talaga lahat ng kondisyones, ay ibigay mo na. At siyempre, pauwi mo si Tatay Digong, mas makakabuti sa nakararami. Oo. 'Di ba? Wala nang problema. Tulong na lang sa bayan. Pag-unlad ng bayan. Kasi lagi nyo sinasabi, 'di ba? Infrastructure, sinimulan nyo na. Yung mga dam, sinimulan nyo na. Yung subway, kailangan hanggang matapos ang termino, masakyan yung subway na yan. So, gano'n naman. Kung ang hangad mo ay mapaganda ang bansa, ayusin mo na ang problema. At yung mga bakulaw at turobo, pagsisibakin mo yan. Yan ang sisira sa'yo, Boss Amo Manager. Yan, tandaan mo yan. Sabi, tama si ate, di ba? Kaya nga, super ate. Tama si super ate. Di ba? Pinaikot ka ng mga nasa paligid mo. Sinisira ang pangalan mo. Ngayon, sumigundumano ka. Laglaga na ito. Yan ang sabi ni Aling Nenet. Bakit? May paliwanag si Aling Nenet dito. Ano yun? Kung halimbawa, yung 5 ang nagplano para kay Tatay Digong, sisibakin ito. Kung kasama siya sa tinuturo sa nagplano, pwede silang laglag ng nakaupo. Wala silang magagawa. Sino ba ang nakaupo ngayon? Doon sa 5, sorry na lang. Naunahan kayo ni Boss Amo Manager. Yan kasi, galawang hindi maganda. Abangan nyo si Super Ate.